Hello po sa inyong lahat. Nako, ang ating cellphone, lumang-luma na. Alam ito, iPhone 8 Plus, binili ko to sa Japan. So, binili ko to ng second hand. Basically kasi, hindi talaga ako nagsa-cellphone. Sa mga bago nating sa mga bago nating mga taga-subaybay, hindi ko na rin napapalitan to. Tagal na rin ito. Ayan. So, eto ang ating phone na binili natin sa Japan. So, hindi ako nagmamaganda na binili ko to ng cash. Second hand po ito. At dahil kailangan natin pumukpok ng bonggang-bongga sa social media, particularly sa nangungunang website pagdating sa social interaction, ano pa nga ba kundi ang Facebook. Dapat tayo makapagbardagulan sa Facebook because nandito na talaga lahat. Nandito na tayong lahat. Halos wala nang umaalis, lalo na nung nagkaroon na ng Reels. Diba? So, ba't ka pa pupunta ng TikTok? Lalo na yung mga medyo masusunders na, diba? Na hindi knows ko ng TikTok. Samantala sa Facebook nandun ha. So, may pipindutin ka lang, makakapunta ka na sa Reels. Makakapagawa ka din ng mala TikTok na ginagawa ng mga apo o mga anak mo o mga pamangkin mo. Hindi ka na talaga lalayo. At the same time, mapapanood mga pamilya mo. Sigurado. Kasi link na dito eh. Friends to friends, family to friends, etc. Family to family. Diba? So maraming makakapanood agad ng iyong mga videos at maraming makakabasa agad ng iyong mga post. At ang isang malaking epekto nito, mas madali kang mapanood sa Facebook. Mas easier na makuha mo yung ina-achieve ng bawat isa na magkaroon ng million views. Or kahit alam mo na mga 10,000, kung sanay ka sa mga 100 lang, 30 nanonood, 120, 150, pwede magkaroon ng 10,000, 20,000 views kahit na gumanong-ganong ka lang. Meron na sa Reels. Ayun, saka natin pag-uusapan ng power ng Reels. O power nga ba? Powerful nga ba? Tingnan natin kasi ang dami mga nagkukukudan. Wow. Mukhang yayaman na si kasi ang Reels niya, 1.2 million na. Wow, 2 million views ang nakuha ni Maring Corneng. Naku po, Diyos ko. Sosyal. Ang laki na ng sweldo niya. Totoo ba yun? Okay, so saka natin pag-uusapan yan. Dito muna tayo sa cellphone. So, kailangan nating mag-upgrade para nga makapagbardagulan sa Facebook, di ba? At hindi naman tayo makakapagbardagulan ng bongga kung ito pa rin ang ating gagamitin. Pero, hindi natin papakawalan ito kasi andito lahat yung mga importanteng mga numero at mga statistiko at mga passwords at mga kuan. Marami akong mga itinago dito na hindi ko mabubuksan ng YouTube ko, hindi. Pwede naman sa bago, pero ito na talaga para sa mga sa mga authentication and everything. Alright, so kunin na natin ngayon ang pinagdadadaldal ko kanina pa na hinihintay nyo, alam ko. Ang ating bagong gadget, ang ating gagamitin para formal nang makipagsabayan at makipagbardagulan sa Facebook. Ang isang bagong-bagong iPhone. Tiyarang! Okay, so, hindi lamang natin ito gagawa ng unboxing, kundi i-share ko rin sa inyo yung mga diskarte, yung mga proseso, presyo, base sa ating ginuhanan. Okay, so para meron kayo idea sa mga bibili. Charang! Ayan, so okay. Ito na ang ating iPhone. Charang. Ayan, so buksan na natin ngayon. Actually, kaya ganito siya, wala na yung plastic. Dahil, kinakailangan nilang i-check bago ibigay sa bumili. Okay po? Ganon. So, buksan na natin. Tikiri-kiri-kiring. 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 Ayan. Diba? Ito po ay iPhone 15 Pro. Lapit na ng konti. Ayan. Ayan. Ang gara na. Hindi siya masyadong manipis na i-expect mo sa isang latest model ng iPhone. So medyo makapal-kapal na siya. Pero talagang maliit, super handy. Ayan. So tanggalin natin ito. Ayan. O diba? Kagara-gara eh. Mayayamanin eh. So, nailabas na natin sa kahon. Ang unahin nating ipaliwanag ay ang presyohan para maging guide ng lahat ng gustong bumili. So, ito po ay kinuha natin o binili natin sa Smart. So, dito sa aming lugar.
Yan, mabuti nang nasasabi ko sa inyo. Marami kami mga tiningnan, hindi naman nagpapanglayuan ng mga presyo-presyo. Pero may nagsabi na medyo madali doon basta ibinigay mo yung mga requirements, parang mas madali at parang syempre mas legit. Wala ka nang dapat ipangamba na baka fake or something na baka ganun-ganon. Wala na mga ganun-ganon. Doon sa isa namin tiningnan, parang aabutin ng 81,000 kapag idinaan mo sa ang usong-uso sa Pilipinas yung yung naka-home credit. So talagang medyo aabutin ng malaki. Kaya napilitan kaming i-consider ang ibang option. Ayun. At ang napili nga namin ay di yun nga. Yung smart. So, 3 pong presyo ang binigay nila sa amin. Actually, ang una kong hinanap, iPhone 14. Sabi ko, mas mura kasi ma-phase out na siya or nakaraang edition siya or model. Kaya malamang na magbagsak presyo. Pero wala silang available. Hindi ko alam, siguro strategy na rin ito ng Apple na kailangan yung pinaka-latest o yung sinundan ng latest is mawala muna sa market. Or maitago muna siguro, kumbaga. Pwede rin sabihin sa ibang mga tindahan. Maybe taktika na hindi na ng Apple kundi ng mga tindahan para mabili mo ng iPhone 15 and then sa kanila lalabas ang iPhone 14 Pro ulit na medyo maganda-ganda na ulit ang presyo kapag marami ng hindi nakakuha ng 15 dahil medyo mahal nga. Ano ba yung mahal na yan? Magkano yung mahal na yan? So, eto po. Ayan, meron tayong 3 choices. Unahin natin ang 15 Pro. Ayan. So, kung gusto mo ng 128 gigabytes, meron tayong 41,700. Tapos, ang down payment ay 21,000 pesos. Ang monthly is 1,999. Sa iPhone 15 Pro na 256 gigabytes, pwede tayo magbigay ng 48,200 or kung gusto natin ay down payment lamang na 25,200 and then may extra 1,000 na bayarin monthly kasama nung 1,999. For Pro Max, 54,800 naman yung cash. Down payment is 29,500. And then 1,999 plus 1,100. Once again, itong 1,999 ay para sa yung monthly payment sa Smart, yung line. At itong 1,100 or 1,000 dito sa kinuha natin na iPhone ay para sa monthly amortization or monthly installment. Ayan, diba? So may konting presyo. Ang pinili po natin dito ay, siyempre ayoko magmaganda, pero kung masabihin na cash, pero ganun tayo honest naman tayo So ang ginawa po natin ay yung 25,000 plus sa down payment plus bayaring 1,000 and then 1,999. So bali, meron tayong 3,000 na bayarin monthly sa loob ng 2 taon. Yun. So yun ang pinaka magaan-gaan ng konti kumbaga. Diyos ko, naglabada pa tayo para lang makakuha tayo ng pangdaon. So pinilit na natin kumuha nito dahil kailangan natin ng mas maganda-gandang camera para sa ating mga vlogs for Facebook. Tayo po, para sa kaalaman ng lahat. Naranasan ko na kasi yan yung 4 million views, 3 million views sa Facebook na parang vlog ko yata. Parang bawat vlog ko yata na pag pinapalabas sa Facebook ay halos 200,000 pataas, 200,000 views pataas. Ganun kalakas tayo nun. Ganun naman talaga I'm very welcoming sa katotohanan na may mga bagong iidoluhing papalit. Ang kailangan lang sa'yo is susuko ka or makikipagsabayan ka. At ang pinili po natin ay lumaban pa rin. Go lang ng go, fight lang ng fight. Di ba? And pinakamabilis talagang makakuha ng maraming views sa Facebook kumpara sa YouTube. Medyo, alam mo na, mas madaling i-penetrate, kumbaga ang kapuso-pusuan ng mga taong nakatambay sa Facebook kaysa sa YouTube. Kaya maraming mga vloggers na 100,000 hanggang milyon ng subscribers pero pa 15-15 lang views. Meron mga nawala na, meron mga 30,000 views lang. Sa ganung karaming subscribers, dapat mga 100,000 pataas or 50,000 pataas ang bawat
video, ang views ng bawat video. So, sa akin po, nadadalawang-daang-libo pa lang, dadalawang-daang-libo pa lang naman tayo sa YouTube. Yung pa 10,000, 8,000, ma-maintain ko lang yun, okay na okay na po sa akin. So, hindi na ako nag-a-aspire pa ng 100,000 or 200,000 pataas every vlog. Okay na sa akin to. Ang malaga, hindi kayo nawawala. So talagang hindi ako titigil sa YouTube kahit pa mas marami na nanonood sa Facebook. But, kailangan ko rin namang madagdagan ang ating earnings. At yun nga po, sa loob ng, kailan ko nagsimula? 2017. Wala po tayong kita sa kasagsagan ng aking mga vlogs sa talagang daang-libong nanonood. Wala tayong kinita from 2017 to 2022. So, 2022 na lamang po tayo nagkaroon ng paunti-unti. Na minsan natitigil pa kasi medyo mahirap pakisamahan minsan si Facebook dahil madaling mag-delete ng channel mo kapag na-imbiyer na sila or madaling itanggalin yung monetization kapag naasar sila sa'yo. Yun. Basically, bakit hindi tayo nakasweldo sa Facebook? Kasi po ang Japan ay hindi agad kasama sa 21 bansa na pwedeng magkaroon ng ad breaks o pwede kang kumita sa pamamagitan ng ads. Ganun. Ang Pilipinas kasama na nung unang-una pa man. So, ang dami talagang mga vlogs na siguro kung kasama ng Japan noon, ang dami-dami kong pera, ang dami-dami kong naipon, ang dami-dami kong extra. So, yun po ang katotohanan doon. That's why nag-start na tayo last month na magpalabas ng ilang lumang vlogs, Japan vlogs ko, para naman kahit paano is kumita tayo. Dahil may budget din naman po ang pagba-vlogs. Hindi naman tayo nagba-vlog lang, nasasakay tayo ng bisikleta, bubunggiin natin yung isang grupo doon para mag-viral. Hindi naman tayo nagba-vlog lamang, nakikembot-kembot lang tayo, nang basta wala lang, nakatutok lang camera, and then, kunyari may makikita ang kakilala, and then isabihin, mga ganun-ganun lang. Siyempre, gumagawa tayo ng mga vlogs na kahit papaano lang naman, ay may konting tinutumbok na kalidad, kahit konting-konti lang, merong konting istorya, merong konting information na naibabahagi, may konting lesson sa buhay na naibabahagi, may konting gastos, may gastos sa mga mukbang, may gastos sa travel, may gastos sa ganito. Kung gugustusin ko, magluluto na lang ako sa bahay, kagaya ng ibang vloggers, kasi million-million nanonood sa kanila. Diba? Actually, syempre kasama rin yun sa atin because ang ating namang channel at ang ating page ay all about family, food, and travel, and people. Syempre with a little laughter. Yun ang ating, ang tawag doon? Bonus. Yung may konting katatawanan ang ating mga eksena. Marami po tayong ginagawa sa Facebook. Meron tayong English lesson. Meron tayong games. Meron tayong reaction videos. Meron tayong entertainment, may sayaw at may kanta. Plus yung ating basic na mga vlogs na all about me, lifestyle. Pero syempre nga, kailangan natin ng maganda-gandang gadget. Ayun, ang uso kasi ngayon talaga vertical videos na tapos konting narrate. At hindi pa po tayo nakakapag full blast sa ganong style. Plus syempre yung ating ordinary vlogs, yung sa Square, ay di sa YouTube yun. And then ang ating vertical, dito sa Facebook. Kasi sa YouTube naman, di pa pwede mag-vertical videos. Kasi, ang iba sa kanila, sa TV nanonood. So, pangit naman halos 1/4 lang ng screen ang kanilang mapapanooran, di ba? So, talagang ideally, kung gusto mo makipagsabayan sa Facebook, eto, phones ang kailangan natin gamitin. That's why, kumuha tayo ng bago. Ang hindi ko lang masyadong mag-guess kung bakit baka sa mahal-mahal ng phone na ito, ang isinama lamang ay are. So, eto lamang. Cable. Charging cable. So, on charging adapter, bumili pa tayo. Sinigurado nating Apple din. Kaya lang, syempre, extrang bayad pa. Ito ang presyo nila doon sa binilhan ko, 800. Pero natawaran ko ng 600. Ibinigay sa akin ito agad-agad. Ibig sabihin, maganda pa kanilang tubo dito sa 600 pesos. So, ayan. Plus, syempre, bibili pa tayo ng case. So, siguro, bibili na tayo bukas. Excuse me. And then, ano tayo bukas? Itatry na natin ang mga shots nito sa pictures at saka sa videos para medyo gamay na natin. Sa pag-aaralan ko ito mamayang gabi at sa mga susunod nating vlogs, ipapakita ko sa inyo ang mga shots na mula dito at ang mga shots mula dito sa luma ko. Ayun. Para alam natin na talagang sulit nga ang kalidad sa presyong ibinuhos natin dito. Diba? May pareho lang pa. Benta ko to. Ano yung mga
prosesong pinagdaanan ko, ganun ba kadali, nabibili ka lang parang sa counter, pabili nga po na rin, ganun, hindi. So, ganito yan. Ang daming testing. Plus, nagbigay sila ng freebie, pero hindi talaga siya Apple. Akala ko, meron kasi doon na parang original talagang Apple product na earphone, pero ito yung binigay nila sa akin. And sabi ko sa pamangkin ko, paki-ask naman ka ako dun sa Smart kung bakit hindi yung original na binigay nila sa akin. But anyway, siguro naman maganda rin to. So itong earbuds na binigay nila sa akin. Yung ano nga pala, yung simula pala, bago pa yung mga proseso, ay kinailangan sa akin ang ID, so passport yung dala ko, and bank statement. Pero kailangan pala nila is bank certificate. So, yung dalawang na ibigay namin, bank statement and bank certificate. And then, itinanong pa rin kung magkano yung monthly ko, kung saan, anong work ko, pero less ang questions because, ewan ko, siguro ay ganun talaga. Na konti lang talaga yung mga tanong-tanong. Hindi naman siguro dahil may kilala ako doon, kundi siguro ganun lang talaga yun. Protocol. And, actually, hindi lang nila ako hininga ng work certificate. And ano pa, transcript, hindi rin ako hininga ng transcript of records. At saka, yearbook, wala pang gano'n. And then, ano pa ba? Yun lang. And then, pirma-pirma, ang dami pirma-pirma, 3-4 yata sa isang papel. Yun lang. And then, maghihintay ka ng kung ma-approve. Mga gano'n-gano'n. So, yung basic na inaano sa mga ganito. And then, kinabukasan, bumalik kami kasi na-okay na raw, may na-receive na akong email na parang approve yung lahat. Yung application, yung pagkuha nitong phone, and everything. Tapos, pagpunta namin doon, hindi ko na kinuha ang bayad. Dumaan nga tayo dun sa prosesong sinasabi ko. So, una, ay sila na ang pinag-ano ko kasi bukod sa ako'y, may essential tremor, ay para mas alam na rin nila. So, kailangan lang may trust, syempre. So, yun. Binigyan nila sa akin ng phone, yun lang ang pinasok ko, yung aking password. And then, ang sabi yung Apple ID, ay di pwede ko na lang gawin sa bahay. Tapos, ang sumunod doon ay checking ng phone kung tama ba ibibigay nila sa akin o wala silang maasang reklamo sa akin pagdating ng isang araw, after 2 days, after 3 days, bigla nila akong babalik, ba't may ganito? Siguro para maiwasan yung ganon, ay nag-testingan na kami. So, una na muna namin ginawa ay face recognition. So, hindi yun basta ganun lang na para ka magpapapicture sa mga SSS at mga pag-ibig or sa passporting, hindi, paikot. So, parang may giting-giting na nakapaligid sa iyo, and pag nag-green yun, tapos na. So, nung una, pag sinabi niya, okay, taas ng konti, o baba ng konti, binababa ko yung phone, hindi pala. So, yung mukha mo lang igagalaw mo. Alright? So, yun na nga, ganyan-ganyan. Okay? So, sa una mo, dito muna. Diyan muna, and then, doon. So, kahit doon ka rin nakatingin, okay lang. Yan. Paikot. Charang, hanggang sa maging green lahat, okay na. So, yun na tinesting, paki-ano po ng kanya ng camera, paki-pindot po niya, ganyan-ganyan, okay? Testing po, pwede kayo mag-video ng konti, okay po. Ayan. Hello there. Ayan, so okay po, okay. And then tinesting ang mic, ang volume, lahat, okay po, okay. So, kailangan sabi mo, okay. And then, ano pa, gumagana ba yung touch, drag. Okay po lahat. So, yun. Dun pa lang nagkapirmahan and everything, and then inabot ko yung bayad ko. And then yun na nga, ibinigay na sa akin ang ating bagong-bagong iPhone 15 Pro. O, diba? Pro. O yun, so saan nagkaroon ka ng idea sa kung paano kumuha ng phone? Magkaanuhan ng mga bayarin? Ano yung mga dapat mong asahan kapag nandun ka na sa bilihan? And hindi ko lang po sa mga ibang tindahan ganun din, pero ito'y based sa aking personal na karanasan, sa aking binilhan. So, matetesting na natin bukas ang power ng kanyang camera. Testing tayo yung picture ngayon. Okay. Ayan, dito tayo sa photo. Ayan. And then, okay. Kailangan galingan ko, first picture. Siyempre, pamatay nating smile. Di ba? Iyon. Tsaka. iPhone 15 na tsaka pa rin. Ganun ba talaga mag-tsaka? Ang problema hindi yung phone, ang problema, ikaw na.
Hayop na yan. Ayan, oh. So, pinaliwanag natin ng konti. Ayan. Oh, konting ano lang, liwanag filter. Pero yun din naman, dami paliwanag. Okay, so sana naibahagi ko sa inyo ang aking karanasan sa pagkuha o pagbili ng iPhone 15 Pro. And yun, I didn't get it because I wanted. I purchased this one because I need it. Yun. Kailan talaga yung paliwanag? So maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Roberto sa iyo. Naguto ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you!